natin. Maganda to, maganda to. May banat itong si Congressman Luistro, mga kababayan, si Congresswoman Jinky Luistro kay Mike Defensor. Kasi naalala nyo, merong sinasabi si Mike Defensor na magtitistigo daw itong si Saldico via Zoom. Doon mga kababayan sa impeachment complaint laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga ka-GPnatic, sa isang interview nitong si Congresswoman Luistro, nagmumukhang itong si Mike Defensor ay walang alam sa batas o sadyang tanga lang. Uy, GP, sinabi niya ba yon? Panoorin muna natin mga kababayan para malinawan tayong lahat. Dito po sa pahayag nitong si Congresswoman Jinky Luistro. Yun pong impeachment complaints against the president are all, at least based on news. Dahil Smokey, wala pa po ako nakikita kahit isa. I haven't received official copy of any of those. But basing it on the news report, it appears na ito pong tatlong impeachment complaint against the president. 3 impeachment complaints against the president are being filed all under the first mode. So ito po, first mode, mandatory, dadaan sa Justice Committee. Okay. Magulo na, guguluhin ko pa. Yung po ba kay Vice President Sara Duterte, meron ding naka-file na impeachment under the first mode? I haven't seen any as yet. Kayo po ba may nakita na? Wala pa po akong nakikita sa news. Kaya we cannot comment on that yet because as much as possible, let us not speculate. Sabi mo nga sir, magulo. Ma'am, yun po binanggit ni former Congressman Mike Defensor. Eto na. Itong si Zaldico is willing to testify on one of the impeachment complaints. And considering nga na he is a fugitive, pwede ba yun na he will testify kung sakasakali po mag-proceed ito nung... Okay. Mga kababayan, dito ang tanong ng reporter, swak na swak ha. Consider na itong si Saldico ay isang fugitive. 'Di ba? Isang pugante. Nai-content na natin 'to nakaraan, mga kababayan, na sabi ko may karapatan ba etong si Saldico na siya po ay tawag dito magpresenta bilang testigo laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Assuming na nag-proceed yung kanilang impeachment complaint against PBBM, ha mga kababayan. Kunwari ito ay dumaan na sa Justice Committee. So, syempre sa Justice Committee, dito tatalakayin na magkakaroon ng hearing, mga kababayan, kasi paharapin dito yung mga akusado. Kung sino yung pinapa-impeach, syempre si PBBM, paharapin yan, pero hindi ko lang alam kung haharap. Yun ang mga kababayan. Ngayon, dahil may trial, yung mga testigo, mga ka-GPnatics, ay kailangan din humarap. Tama, kailangan humarap. Sabi ni Defensor, pwede naman humarap, pwede naman magtestigo itong si Saldico laban kay BBM. Pero ang sabi ko nung nakaraan, mga kababayan, may karapatan ba? Oh, 'di ba? Merong nilabas na Supreme Court ruling. Yan ang ipapaliwanag dito ni Jinky Luistro. Mga kababayan, hindi ko alam kung napanood niya ba tayo. Yabang no? Hindi ko alam kung napanood niya ba tayo. Pero friend natin si Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan ha. At hanga ako kasi nga parehas kami ng sinasabi. Impeachment na po against the president. I think it's everybody's right to testify, no? For as long as he is willing to appear. Mga kababayan, ano yung sabi ni Jinky Luistro? Mga kababayan, ang lahat daw ay may karapatan para mag-testify as long as they are willing to appear. Okay, hindi pwede yung via Zoom. Mike Defensor,
Ano yung sinasabi mo? Mukhang outdated ka na. Panahon pa ni Kopong-Kopong yung sinasabi mo. Kasi sabi ni Mike Defensor, di ba sa kanyang pahayag, mga ka-GP Natics, ay meron daw naman mga president, di ba, na pinaharap sa Kongreso at Senado yung mga testigo. Outdated. Mukhang mukhang masyado kang na-focus dito kay Gutesa at that time. Kaya yung nilabas ng Supreme Court, isa ka pa namang abogado, pero ngayon mukha kang gago. Ay, sorry. Sorry. His oath. Oh, It applies to all. tama. No? Ma'am Lucy. Kung itong mga intended witness Mm. is willing to come Mm. before the Justice Committee Mm. and take their oath, Aha. of course, they can testify. Yon, mga kababayan. As long as they are willing to come under oath, mga kababayan, before the Justice Committee, ibig sabihin sa harapan ng Justice Committee. Paano yan? Sabi ni Defensor, via Zoom lang. So, wala yun. Diba? Lahat po ng ebidensya supporting the impeachment complaint has to be sworn in Oo. before the Justice Committee. Hindi, abogado po si Mike Defensor. Lenny Balmonte, abogado si Mike Defensor. Abogado po siya. Hindi po ako nagkakamali dyan. Taga Quezon City yan. Taga Quezon City ako. Guys, natalo nga yan ni kay Joy Belmonte. Alam ko po, abogado po yan si Mike Defensor. Abogado po yan. Ay na yung machine. Sabihin, kung may ganun nga na he is willing, he has to come home. Ganon? Definitely. Definitely. As a matter of fact, not only in impeachment process, sa lahat ng investigative body, Oy! dapat lahat ng witnesses under oath. Oy! Mga kababayan, hindi lang daw sa impeachment proceedings. Lahat ng investigative body, kailangan ay nandoon yung appearance mo. 'Di ba? So, ang galing talaga ng ginawa ng Supreme Court, mga kababayan, pabor na pabor doon sa mga tao na talagang matatapang, 'di ba? Kasi kung ikaw, mga kababayan, puro ka lang general denial, wala akong kinalaman diyan, wala akong kinita kahit pisong duling. Pero nagtuturo ka. 'Di ba? Pero gumagawa ka ng kabalbalan. Ikaw ba papayag, mga kababayan, uutusan ka lang ni Martin Romualdez na gumawa ng kalokohan tapos wala kang kickback? O kahit sinong tao, wag si Martin. Kunwari, mga kababayan, gagawa ka ng kalokohan, magnanakaw ka. Papayag ka na wala kang kickback? Siyempre, di ka papayag nun. Hindi ka mag-i-enjoy eh. Diba? O GP, gawain mo yun. O hindi ko gawain yan, ha? Ang ibig ko lang sabihin, mga kababayan, kaya nga nagnanakaw itong mga to para sa kanilang sariling interes. Para sila ay maging masaya. Diba? Dahil pera yung kasayahan nila eh. O tapos gagawa sila ng kabalbalan, hindi sila magkakaroon. Kalokohan yun. Which therefore means you have to come and take your oath before you give your testimony. Yun. Ma'am, hindi pwede sa verified Facebook account. I think everybody knows the answer, no? That distinguishes a formal proceeding from a non-formal. And in as far as investigation is concerned, there are formalities which we really need to comply with. Yung via Zoom, sa ano lang yon, sa Senado lang yon, yung mga pangkaraniwang hearing. 'Di ba? Yung pangkaraniwang hearing. Kagaya ng yan, Senate Blue Ribbon, pwede yan via Zoom.
Pwede ring via Zoom, kaya lang mga kababayan, minsan meron silang ayaw paharapin kasi nga katulad nito, meron siyang merong problema si Saldico, 'di ba? May kaso siya, pugante siya. Kaya nga pinipigilan na siya ay humarap doon sa Senate Blue Ribbon kasi mga kababayan, it may ano ba yung word doon? Sorry. Maari itong ma-impluwensyahan or maari nito na tawag dito mga kababayan, hindi ko alam kung yung right term hindi po pasok sa utak ko, biglang nawala 'di ba? Pero kaya hindi siya pinapayagan doon sa Senate Blue Ribbon hearing na lumabas kasi nga parehas yung kaso niya mga kababayan doon sa kanyang kaso bilang pugante, 'di ba? Tapos kung magsasalita siya laban kay Romualdez, parang it really contradicts doon sa principle ng new Supreme Court ruling na hindi ka pwedeng mag-seek ng justice or seek ng justice relief, no? Nang hindi ka po humaharap. So parang kasi doon pwede niyang sabihin or iligtas yung sarili niya sa pamamagitan nun, mga kababayan, ng paglabas niya, pero hindi naman siya umaharap sa sarili niyang kaso. 'Di ba? Ma'am, yun po bang fugitive from justice na tinuturing? Of course, lawyer po kayo, nabalitaan niyo na yung fugitive. Hindi pwede mag-file sa korte. Tama. Walang sa kanya. Oo. Pwede po bang maging testigo sa ibang kaso naman ang isang fugitive? I am not very much certain, but I don't recall any existing rule that prohibits really a fugitive from testifying in other cases. Ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive and he is facing the possibility of being arrested. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Yun ang question, mga kababayan, kaya ba niya? 'Di ba? Kaya ba niyang magpa-aresto para maging testigo, mga kababayan, sa isang investigative body? So mamili si Saldico, 'di ba? So ano lang 'yun, mga kababayan? Ano, gusto mo ba na umuwi ng Pilipinas para makapagtestigo or ano to? Mga ka-GP na, baka sabihin na naman ng mga DDS dito, GP, ginigipit itong si Saldico, kaya tawag dito, kaya naglabas ng ruling na ganyan, engot sila. Sino ba naglabas noon? Di ba Supreme Court na mga appointee ni Digong Duterte, disisihin nyo yung mga yon? Diba? So meaning, ang isang fugitive, pag gustong tumestigo, uuwi hindi pa na siya rin. fugitive. Kasi mahuhuli Ma'am, tapos to clarify lang din yung binanggit niya po kanina. Mm-mm. Yun pong sinasabi na hindi pagtanggap ng office ng ni House Secgen, yun po ay discretion ng kanyang opisina. Tama po. What I said is, as to the manner by which the office of the SecGen will discharge her function in transmitting the same immediately to the Speaker, it depends on the discretion of the Secretary General. I am referring to the interpretation of the word immediately. Hello. Kung possible kaya na mag-testify si Zaldico via video conferencing and mag-take oath siya, for example, sa isang embahada, is that a possibility? Ano po bang nyo? Ano po ba yung sinasabi ng rules dito kapag impeachment? Magte-testify siya. I haven't seen that under the rules. Ang nasa ilalim po ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. So dapat nasa harap pa rin ng Justice Committee kasi kapag although ang mga embahada yan ay natin, mga kababayan, extension yan ng ating bansa, no? Iba pa rin ang rules dito pagdating sa impeachment. So kailangan manumpa ka before the Justice Committee sa harapan mismo. And that includes
the giving of testimony before the Justice Committee. Sabi ni Kyoto Gigarashi, paano masasabi ni Mike Defensor na willing si Saldi Moho na maging testigo sa impeachment ni PBBM? Does it mean na alam niya kung saan nagtatago si Saldi Corrap? Hindi ko masasagot kung alam niya kung saan nagtatago, but my answer is related to that as well, mga kababayan. Maaring may contact silang parehas. Diba? Meron silang communication. Hindi ko alam kung via Zoom, via Viber, or kahit ano pang means of communication, as long as they are they have a communication. 'Di ba? Meron silang talagang meron silang means of communication ng dalawa. Kaya nalaman niya na willing mag-testify etong si Saldi mo. Alam mo, sa totoo lang, I haven't spoken with the members of the Justice Committee because most of them are there in respective districts right now, no? Kami po'y naka-recess pa at sa Monday pa magre-resume ang session. And normally, pag ganito pong recess, we address our problems and concerns in our respective district. Umiikot po sila para kumustahin ang kanilang mga constituents. That's what we do during recess, no? Hello. If the question is the preparation, wala pa po kaming napapag-usapan. Hindi po pwede, Sir Tony, na magtumistigo via Zoom. Okay, kaya mali yung interpretation dito ni Mike Defensor, yung kinakalat niya na si Saldi ko is willing to testify via Zoom. Pwede daw yun, sabi ni Mike Defensor, di ba? Sabi naman ni Congresswoman Luistro, lahat ng investigative body, okay? Maliban na lang doon sa investigation in aid of legislation, iba naman yun, mga kababayan. 'Di ba? Iba naman 'yon. Iba 'yon sa impeachment trial, iba 'yon sa mga investigative body. Oh. So ibig sabihin, niloloko lang tayo nitong si Mike Defensor. Inuogag tayo. Pinapaasa nyo na naman yung mga DDS. But I can share with you that I went back to my reading materials already because I am anticipating that at least, no? It can be 2, it can be 3, it can be more, but definitely it should be at the same time. If it is against one impeachable official, ay dadating sa Justice Committee. Okay, ganda ng tanong dito ni Kyoto Gigarashi. If that is the case, sabi niya ganun, kung ganyan ang senaryo ay pwede bang maging obstruction of justice na din ang ginagawa ni Mike Defensor? It depends. Mga kababayan, it depends. Lagi namang depensa dyan ng taong kausap, mga kababayan, ay hindi nila alam kung nasan si Mike Defensor. Kung sino yung accused. Parang kay mga kababayan, may precedent niya na nangyari. Kilala niyo si Bantag, di ba? Si Bantag nagtatago. Si Bantag, laging nakikipag-ugnayan, laging ini-interview si Bantag ng SMNI dati. Mga kababayan, na nakatakip pa si Bantag. So ngayon, parang sinabpi na ata sila, tapos inimbestigahan. Ngayon, ang depensa ng SMNI, siya ang kumukontak sa amin. Hindi namin alam kung nasaan siya. So paano namin maituturo? 'Di ba? Siya lang naman ang kumukontak sa amin. So maaring ganyan din ang maging depensa nitong si Mike Defensor. Kaya nga ang maganda diyan, Kyoto Gigarashi, etong mga legislators natin, dapat magkaroon ng kung ano man yung batas, no? Kung ito ay tungkol sa tinatawag natin obstruction of justice, dapat meron ding dapat amyendahan nila yan, dagdagan nila, i-revisit nila yan, at dagdagan na kung sino man yung kumakausap sa mga pugante, 'di ba? Tapos yung pugante binibigyan nila ng precious time
'di ba? Para ito ay makapaglahad or sabihin natin mga kababayan makapagsalita ng kung ano-ano, 'di ba? Dapat maituturing na ito ay pasok sa obstruction of justice. Nang sa ganon, wala nang maglalakas ng loob na kumausap or makipag-communicate pa dun sa mga taong mga pugante na or mga wanted sa batas. 'Di ba? Na ang pwede lang sana na makipag-usap sa kanila in case yung abogado nila once na sila ay susuko na, otherwise wala nang pwedeng tumaas pa dun. 'Di ba? Kasi mga kababayan nagagamit yang ganyan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, laging may butas ang batas. Let me express kung ito man Christopher po Dagiwag. ay higit sa isang impeachment complaint, let me express I have Net a Vlog, lot thank you. of faith and confidence to the 38 members of the Justice Committee. And since this is a constitutional duty, all of us should be ready to discharge our function as members of the Justice Mabuti pa kayo, no? Mabuti pa kayo ready. Para gampanan ang inyong mga tungkulin. Doon sa kabila, doon sa kataas-taasan. Di ba? Ano yung kataas-taasan na sinasabi ko? Mga kababayan, doon sa kasi ba lower, tawag dito, mababang kapulungan, mataas na kapulungan sa Senado, kaya kataas-taasan. Yung ethics, ethics committee na doon, hirap na hirap eh. Di ba? Hindi pa daw kompleto. Yun ang palusot ng isang senador. Kaya hindi daw mabigyan ng pagkakataon, walang time, busy, hindi kompleto yung kanilang mga members. Kaya hindi po maumpisahan yung ethics complaint against Chis Escudero. Diyos ko naman, pag ginusto, maraming paraan. Pag ginayawan, maraming dahilan. Ang dahilan ata, parang pag ginustong tulungan, diba? Maraming paraan para iwasan. Committee. May power ba ang SEC dyan na hindi Jen tanggapin Ramos. ang isang impeachment complaint if ever na nandito man yung SEC dyan? I wish to believe that this is ministerial, which means that in all cases, the office of the Secretary General should receive, especially when it is signed and verified already. Parang din pala, parang COMELEC. Yan ang mali sa COMELEC eh, 'di ba? Ang ministerial duty nila, mga kababayan, tanggap lang ng COC. Hindi nila binabalidate kung yung SOSI ba ay tama, 'di ba? Yung nakalagay ba diyan sa SOSI ay sinasabit ba nila lahat ng nakalista diyan ay tama? Wala lang. Tanggap lang ng tanggap hanggang malaman nila pagdating ng panahon na niloloko pala sila gaya ng kay Marcoleta. Ang kaya lang nilang alisin doon ay yung mga nuisance candidate, 'di ba? Pero pag yung lalong-lalo na sa mga matataas na sa gobyerno, yung mga panloloko na magagagaling na talaga kagaya ni Marcoleta, wala. Pero dito, mga kababayan, ministerial duty din. Pag signed and verified, kailangan tanggapin na rin ng Secretary General. Doon sa impeachment case. And it is accompanied by a resolution of at least a member of the House. But again, as to how she will discharge this function, given the set of facts that she is on official travel, let us leave that to the exclusive discharge of the Secretary General. Ang complaint yata na Makabayan Black tsaka yung isa pang sila attorney DDS. Topacio, rejected na yung nila complaints. I Hindi think pa. it's only the Secretary General who can answer that. Whether it is rejected or it can be accepted later on. Hindi naman okay mga kababayan kasi late na to, no? So ako na mismo sasagot. Mali yung yung pagkakaunawa dito ng mga DDS. Pinapalaki lang talaga nila to. Ang totoo mga kababayan, hindi yun ni-reject. Hindi yun ni-reject.
nasa travel kasi, wala yung yung SecGen that time. So, discretion 'di ba ng SecGen sabing ganon. At ito ay dapat ministerial duty. Kailangan tatanggapin nila ng walang alinlangan as long as ito ay signed and verified. So, as of the moment, bago tayo nag-vlog, I have read, mga kababayan, na nabasa ko kanina, na yung third impeachment complaint nga daw kay PBBM ay isasubmit sa Secretary General mamaya. And I believe, yan yung kila Topacio. Yan yung kila Mike Defensor. So, mga kababayan, pinalalalang nila na sila po ay hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint, pero ang katotohanan, wala lang talaga yung SecGen. Kumbaga, magantay lang kayo, ganun. Huwag kayong magmadali. Hindi pwedeng ang tumanggap niyan yung ganito kasi discretion yan ng SecGen. 'Di ba? Parang Marcoleta lang. Once we resume, it all depends on our section. Anong oras nga po? Ma'am Maria Palisok. Session normally starts at 3 p.m. 3 p.m. So, may hanggang 2:59 sila para maghanap ng mag-i-endorso. It depends on the Secretary General. I do not want to delve on matters Divulge. which do not fall in the jurisdiction of the Justice Committee. No? Meron po tayong Secretary General to answer that. All questions concerning the receiving of the impeachment complaint. Meron po tayong Office of the Speaker to answer all questions pertaining to inclusion of the impeachment complaint in the order of business of the plenary. Oh, At- Marcoleta, dapat matuto ka dito kay Jinky Luistro. 'Di ba nakatikim ka na rin dito ng supalpal dati? Dapat matuto ka dito. 'Di ba? Na hindi mo dapat saklawan ang mga bagay na hindi mo naman dapat saklawan. Kapag dapat know your limit, dapat know your place, 'di ba? At tulad ng ginagawa ni Luistro, tinatanong siya sa mga bagay na hindi naman niya sakop, 'di ba? Na hindi naman niya kumbaga mga kababayan, when I say sakop ay hindi niya talaga jurisdiction 'yon. 'Di ba? Kaya hindi niya sinasagot. Kahit siguro mayroon siyang idea, pero para hindi po magkagulo at hindi po siya magkamali, it is best na hayaan natin sila yung magsalita on their own. 'Di ba? Para manggaling sa kanila, baka maya magkaroon ng misinterpretation, magkaroon ng misleading or sabihin natin maling impormasyon, 'di ba? So mas maganda na yung ganito, mag-antay tayo, ibigay natin sa nararapat na tao yung pagsasalita at pagsagot ng mga question na ito, hindi yung bara-bara ginagawa ninyo para lang makakuha ng media mileage. Sige, gawa tayo ng minority report. Unahan natin ang Senate Blue Ribbon kasi ang bagal-bagal nila. Di ba? Hindi ganun. Marcoleta, tumanda ka na sa Kongreso, 18 taon. Tapos madadagdagan ka na naman ng 6 na taon sa Senado. Nako, a total of 24 years. Wala kang pinagkatandaan. Ay, Ma'am Liberty Torino. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Nagagalit no? Kanina pa raw siya nanonood. Ngayon ko lang nabasa pangalan mo. Sabi ni Kyoto Gigarashi, ang impeachment complaint po ba, Boss GPA, pwedeng tanggapin ng SecGen, ng HOR kahit walang nag-endorse na miyembro ng kailangan meron din mag-endorse niyan. Kailangan signed and verified. Kailangan may mag-endorse. Okay? Yan po yung sinagot kanina ni Congresswoman Jinky Luistro. Okay? So, kailangan may mag-endorse. So, maghahanap talaga sila. Nagluluto kasi ako kaya hindi ako makapag-comment sa mga kontrabulating bubong DDS. Galit na galit! Si Ma'am Liberty Torino, grabe naman yan. Oh, ano ba pinululuto mo dyan? Pahingi naman. Hindi pa ako makain eh. Basahin mo kasi sa Facebook eh. Paano ko babasahin? Ngayon nga lang ngayon lang nag-comment. Ikaw talaga oh. Di ba?
Marcoleta. Dapat ito ang gayahin mo, di ba? Ito ang dapat tumatagal sa Kongreso at Senado, hindi yung kagaya mo, ha? Binabayaran ka ng tax ng taong bayan tapos wala kang silbi. Alright, so ito naman mga kababayan, pahiya dyan na si Mike Defensor, mga ka-GPnatics, mali ang mga binabalita, mali ang mga impormasyon, mali lahat sa kanila. Sa akin, hindi mo binabasa. Anong hindi? Oh. Lumpiang Shanghai. Sige,